talagang kayo ang totoo, bakit hindi ninyo magawa yung ginagawa ng MCGI? Sasabihin nyo masama yung motibo namin. Kayo pala naman yung maganda yung motibo. Bakit hindi ninyo gawin yung ginagawa ng MCGI? Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga abyan. Ginawa ko po itong video na ito dahil napansin ko po, simula po ng magpalit tayo ng way ng pagbablog, kung saan sinasagot na po natin yung mga comment ng ating mga viewers, maging bashers man yan o mga kasimpatya natin dito sa Facebook, ay napansin ko na napakaraming talagang nagko-comment mga abyan, ano. Siguro na tinamaan natin yung kanilang yung mga gawa nilang hindi ka nais-nais, kaya nagko-comment sila ng mga masasama. Parang nakaramdam ako na ano ba, tigilan ko na lang ito. Kasi ang daming bashers, ang daming nagko-comment ng masama. Until napanood ko rin dito sa Facebook yung isang video clip ni Brother Eli na sinasabi niya, kaya pala nagsasalita sila ng masasama laban sa MCGI dahil yung nagagawa ng MCGI hindi nila magawa. Hindi nila magawang magpalibreng sakay. Hindi nila magawa na magpalibreng clinic araw-araw, magpa-medical mission araw-araw sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi nila kayang magpakain sa mga kapwa-tao ng tuloy-tuloy. Hindi nila kayang magpaaral ng libre sa mga estudyante na walang kakayahang paaralin ng mga magulang, etc., etc., na maraming mabubuting gawa na ipinapakita ng MCGI sa publiko, sa tao, para magsilbing halimbawa yung MCGI. Pero sa kabila ng mga kabutihan na yon, ang kanilang nako-comment ay mga negatibo o mga masasamang comment. Kisyo ipokrito daw, kisyo nagpapaimbabaw, kisyo daw may pangarap sa politika. Ano kayo ngayon? Hindi naman tumakbo sa politika ang aming Kuya Daniel at ang aming Brother Eli Soriano. Pero yung mga public service na yan, yung mga libreng sakay na yan, yung libreng clinic ni Kuya at medical mission sa iba't ibang panig ng mundo, pagpapakain sa mga kapwa-tao, tuloy-tuloy po yan. Maraming mabubuting gawa na tuloy-tuloy sa awa at tulong ng Panginoon. Kaya pala sila nagsasalita ng mga masasama dahil hindi nila magawa yon. Deep inside sa kanilang puso, sabi ni Brother Eli, humahanga sila, kaya lang dahil inuudyukan sila nung kanilang amang Diablo, yung nasa Juan 8:44, lumalapat tuloy sa kanila yung talatang Isaiah 5:20 na ginagawa nilang masama yung mabuti at yung mabuti ay masama, at yung liwanag ay dilim at yung dilim ay liwanag, at yung mapait ay matamis at matamis naman yung mapait, ang mga abyan, ano. Kaya lumalapat sa kanila yon mga abyan, pero talagang deep inside sa kanilang puso, humahanga sila sa atin, humahanga sila sa MCGI. Hindi lang nila mailabas, dahil pinipigilan nga sila nung udyok ng kanilang amang Diablo, yung nasa 8:44 ng Juan. Yung kasinungalingan kasi, galing yun sa amang Diablo nila. Kaya imbis sabihin nila yung totoo, pipintasan pa nila. Pero deep inside sa puso nila, kasi yung puso ng mga tao na ito, na sinasabi sa mabuti ay masama, hindi naman natin nakikita yung puso nila, pero nakikita yung puso nila nung salita ng Diyos. Kaya sinasabi ni Apostol Pedro doon sa unang Pedro 4:4 na ikinahanga nila ang mga bagay na ito na kayo'y hindi nagsisitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis sa mga kaguluhan, kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama. Deep inside sa kanilang puso, sila yung number 1 fans club ng MCGI, mga abyan. Hindi lang nila maamin dahil nga alipin sila nung kanilang amay. Kung ano yung iudyok ng kanilang amang Diablo, yun ang kanilang gagawin. At bakit nga ba hindi, mga abyan? Kung talagang kayo ang totoo, bakit hindi ninyo
magawa yung ginagawa ng MCGI. Sasabihin nyo masama yung motibo namin. Kayo pala naman yung maganda yung motibo. Bakit hindi ninyo gawin yung ginagawa ng MCGI? May masama ba sa ginagawa ng MCGI, mga abyan? Wala naman. Ha? Nagpapaaral ng libre mula kinder pa hanggang college. Libre lahat. Kaya mga abyan, salamat sa Diyos dahil napanood ko yung video na yun ni Brother Eli. Medyo lumakas yung loob ko na magpatuloy sa mga ganitong klaseng vlog na sasagutin na lang natin mga abyan yung mga comment ng ating mga abyan ng ating mga taga-subaybay. Bashers man yan o maganda ang sinasabi sa atin, ay bibigyan na lang natin ng reply yun at magkukomento tayo sa kanilang mga comment. So salamat sa panonood mga abyan, hanggang sa muli. Sana patuloy nyo pong suportahan ang aking mga vlog. Salamat po sa Diyos, hanggang sa muli kong video. Pag-ibig. Okay, sis, make my day. O, di ba, Hindi, maglalive din ako ng akin mamayang gabi. Kasi ganito, ikuklo ko lang ha, Brad, dito. Kasi alam mo yung sinabi ni Daniel Rason na yung nakikiatin, yung sapagkat hindi sila sa atin, kaya sila nag-e-exit, di ba ga? Opo. Opo baga. Di ba may sinabing ganon? Opo baga. Ngayon, yung atin na yun, wag niya isaling sarili niya. Kasi nga, siya namin ang agaw ng asawa, nagnako siya ng property na iglesia. Ibang atin yun, wag niya na isali yun. O eto, dito naman tayo. Yung sinasabi ni Brad Roland na sa inyo pinagkaloob. Tinuturo na naman niya si Daniel Rason. Sa inyo pinagkaloob. Hindi nga tumama wala nga binuga si Daniel Rason hindi nga nagpunta sa kanya yung hiwaga Tapos nagamit na naman sila ng talatang sa inyo. Kaya yung sinasabi sa Biblia na sa inyo, mga propeta yan sa inyo, na ikaw ang magbibigay ng hiwaga sa miyembro, wala doon. Tapos may ginagamit na naman yung sa atin. Hindi naman sa kanya yun Diba? Get nyo? Ngayon, magtsaga lang po kayo kasi napakahaba. Hindi ko na ma-screenshot at maipakita ko sa inyo kasi makikita nyo kung sino-sino. Napakahaba, mga kapatid. Pero mag-message lang kayo, sinatsaga ako, mga kapatid. Binabasa ko. Yung pangatol, may iba, grabe, nobela. Oo, nobela din yung sa akin. Sobrang haba. Pero naiintindihan ko kasi syempre sa loobin ng kapatid Kaya hindi ko naman kayo nililimit, mga kapatid. Kung gusto niyo magsabi ng gusto niyo sabihin, walang problema. Brad CJ, yun yung namin. kagandahan nung boy si Brother Eli. Kahit anong oras kang mag-message kay Brother Eli, nagre-reply yun. Kaya nga naiintindihan ko siya ngayon. Di ba sinasabi niya, mga kapatid, huwag niyo namang habaan, sabi niya. Ang lamang ni Brad Eli, may tagabasa siya. Kami ni Brad Badong, wala naman kaming assistant na magsa-summarize. Kaya kung kaya niyong i-summary, mas maganda para mabawasan na yung time ng pagbabasa namin. Kasi minsan, mga kapatid, ako po kasi maingat ako. Hindi ko ini-scan lang. Minsan nga tol, binabasa ko 3 beses bago ako mag-reply. Ayoko po kasi makasagot sa inyo ng mali. Ayoko rin naman sumagot sa inyo ng para makaraos lang. Kaya gusto ko, kung ano yung isasabihin ko sa inyo, talagang totoo sa puso ko. Eto, Brad CJ. Hindi para makaraos. Brad CJ, meron nag-message sa aking kapatid. Kaninang naputol tayo. Brad Badong, totoo po bang wala na pong lokal sa PNG sa Papua New Guinea? Opo, sabi kong ganyan. Meron na lang pong natira po doon 5. At yung pong isa, asawa pa po nung manggagawang kanin na palamunin na ang pangalan is Benedict Abulencia. Tapos yung pong 4 is sinuhulan po ni Fred Cabanilla na binili ng gadget ng cellphone na mamahalin. Hindi ba, Brad CJ, ang dami-daming kapatid sa Papua New Guinea? Wala na po yun. Totoo. Ngayon, pinapalitaw nila, mali tayo. Di pakita ninyo. Pakita ninyo, Fred Cabanilla, yung napakaraming mga kapatid dyan sa Madang Papua New Guinea. Mga kapatid, bigyan namin kayo assignment. Magtanong kayo sa worker, ay sino, na authority. Brad, talaga po bang wala ng mga kapatid, wala ng mga lokal sa Papua New Guinea? Tanong nyo. Tapos, relay nyo sa amin kung ano sasagot. Yan. Yan ang katibayan, mga kapatid.
wala. Kung nandyan man dati ang Diyos sa MCGI, yan ang katibayan. Wala na dyan ang Diyos ng MCGI. Bakit? Hindi na nagtatagumpay. Correct. Hindi na nagtatagumpay. Totoo. Ngayon, Totoo po hindi yan. kami lumalabas para makipagkompetensya o makipag-away. We're here para lang sa inyong mga kapatid. Dahil marami rin namang mga kapatid na nagsasabi, Brad, salamat po, lumabas kayo. Na ilalabas nyo po yung gusto naming sabihin. Ang matagal na namin mga saloobin na ilalabas po ninyo. Ayan. Brad, Yan lang. Brad CJ, nandito si Brad Mike Nabong. Parang nawala ulit siya. Ano nasa Middle East kasi siya eh. Mm-mm. Brad Mike, naka-ano ka na naka-add ka na. Ayan tatlo na. Ayan, joining na siya. Ayan, joining. Ayun, yun po mga kapatid, Brad CJ. Ano kasi sila eh, merong isang kapatid na manggagawa na nakapunta sa nakasama sa Medicuida sa Guatemala. Sabi niya, hindi naman pala below poverty itong Guatemala. Bakit kung i-press release nila na ganito ganyan, parang below poverty line yung Guatemala. Nalalaglag si Brad Mike Nabong. Alam mo, Tol, real talk lang mga kapatid. Maraming kapatid na mahirap. Unahin dapat ang kapatid. Period. Bakit ka naglalabas kung saan-saan? Dapat, bago natin tulungan ang nasa labas, dapat wala nang mahirap na kapatid. Amen? Amen. Totoo. Yung walang bahay na kapatid, bigyan mo ng bahay. Totoo. Unahin ang kapatid. Bakit ang kapatid ang hinuhut-hutan? Pagkatapos, ang sikat sino? Si Daniel. Si Daniel Rason. Hindi nga pangalan ng Diyos yung sikat eh. Tapos magtatago doon sa delusion na pag-akay daw yon. Di maglabas. Magpakita kayo ng statistics. Napakadali lang naman eh. Numbers cannot lie. At saka Tandaan ito yan, pa, mga Brad kapatid. CJ, nung nakaraang mass baptism, last Friday, mass baptism, ayan, wala na silang reporting na ginagawa. Kasi nakakahiya na eh. Nakakahiya na yung report nila. Alam niyo mga kapatid, kasi merong may group chat ng baptism. Alam niyo ba mga kapatid, yung pina-flash sa screen ninyo, wala na kami dyan eh. Yung pina-flash sa screen ninyo, hindi lumalabas yung number na yun doon sa group chat ng baptism. Pag nakita nyo yung baptism na group chat, ang lumalabas doon, 3, 7, 12. Ganon. Walang lumalabas na ganyang karami. Kaya pag halimbawa nakakita ka, 1,373. Most likely, ang totoo lang dyan ay 373. Wala yung 1,000. Numbers cannot lie mga kapatid. At tandaan nyo, ang gawi ni Daniel Rason, lagi siyang magpakita sa camera. Pinapakita niya lagi. Bakit yung bautismo? 1,373, bakit hindi mo ngayon ma-boast? Ipakita mo. Pakita mo sa camera, nagpapanaganon, pinapakita. Pwede mong i-post-post. Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5. Sige, pakita nyo. I-dare nyo yung mga nandyan ngayon sa loob. I-dare nyo, magpakita ng ebidensya. Resibo na totoong 1,373. Ipakita nyo. Yan. Walang mapapakita yan mga kapatid. Wala. Kaya nga po Brad CJ, ano na po sila eh, masyado sila kasing nagpasikat. Talagang totoo yung pati yung kasabihang pantao na yung nagpapakataas pagka bumagsak lagapak. Correct. Delusional na kasi mga kapatid. Gusto nilang ipakita, sila lang ang pinakamabubuti. Pero hindi mo naman makita na doon sa pagtutulong nila, ano ba yung pinakamabuting ginawa nyo? Nagpakain ng lugaw, o nagbigay ng mga relief goods. O di talo ka na kagad kasi yung iba namimigay bahay. O yung iba namimigay talaga namang malalaking mga binibigay nila. O di talo ka na kagad. Tingnan niyo po Brad CJ, ang dami ngayong mga vlogger, ang dami ngayong mga non-religious organizations, groups, and religious organizations that doing charitable works
without exposing, without flashing it on social media or any other network na ipinagmamalaki nila yung ginagawa nila. Kasi ano yan, ang ginagawa ng MCGI ngayon is poverty porn. Correct. Exactly. May nabasa ako sabi niya, magme-medical mission na aksidente, magpapasalamat na lunod, magpapasalamat pinalakol. Totoo, true. Bakit ayaw nilang pakita yan? Kasi nagpapakita sila ng illusion na pagka naglilingkod ka, walang mangyayari sa yung mga ganun. Which is mali. Mali. Kahit kasi sa Biblia. Sa Biblia oo, sa Biblia, si San Esteban, binato hanggang kamatayan. Kauna-unahang Kristiyanong martir. Si San Juan Bautista, pinutol yung ulo. Correct. Kaya, nakikita nila mga kapatid, maling-mali. Maling-mali. Bakit hindi binabalita yan? Bakit hindi nalaman ng UNTV yan? Para ibalita yung mga na-aksidente? Mas mabilis nila malaman yan kasi kapatid yung mga na-aksidente. Ba't ayaw yung i-video? Kaya yung sinasabi nila, yung slogan ng UNTV, ang aming nakita at ang aming narinig sa naming ibinabalita. Kaya kung alam niyo kung bakit kaya kung mayroong non-reliable source of news, yan pong UNTV, mga kababayan. Ang UNTV po, hindi po reliable source yan ng mga balita. Super bias nga yan, tol. Super bias. Real talk lang. Magsabi kayo ng totoo. Super bias yan. Opo, super bias Super yan. bias. Tapos makita nyo, ang tagal na yung UNTV. Pero, ba't hanggang ngayon? Wala. Hindi masikat Sikat lang naman yun sa loob. Correct. Actually, kaya lang naging matunog ang UNTV dahil kay Bitag, kay Ben Tulpo. Tsaka, kaya dati sikat ang UNTV dahil kay Brad Ely. Correct. Dahil dyan nagbo-broadcast dati. Correct. O kita mo ngayon, wala na. Wala na. At yan naman talaga ang reason kung bakit kinuha ang UNTV, mga kapatid. Tandaan natin, hindi yan kinuha para sa news. Hindi. Kinuha yan para magpalaganap. Kaya may UNTV tower. Ngayon, wala. Hindi ni-utilize ni Daniel para mangaral yung UNTV. Yan dapat ang gagamitin sa pangangaral wala. Pati yung Wish 107.5. Wala. Tingnan mo. Ginawa na lang nilang negosyo, mga Correct. kapatid. Wala. Sana nasayang yung mga effort na ginawa ni Brother Eli para matulungan yung mga tao na nagkakaroon ng depression because of what is happening around us. Dahil sa mga, we cannot deny the fact na talagang merong mga tao na ginagamit yung salita ng Diyos para kalakalin. Tama si Brad Onat tol. Sikat pa Wish kaysa sa UNTV. Correct. Totoo. Kaya lang naman din sumikat ang Wish FM because of the people na ginigest nila. And yung concept, hindi naman konsepto ni Daniel Rason yun Hindi po konsepto ni Daniel Rason yan. Tanungin nyo man ang mga kapatid, hindi lang namin po pwedeng i-disclose yung identity ng mga kapatid na mga taga-isip ng mga innovation. Masyado ka kasing nalunod sa karangalang pantao, Daniel Rason. Kaya tingnan mo, napapahiya ka na ngayon. Alam ko, Mr. Goson, yung pong CEO ng GMA7 is somehow bukas makalawa makakarating po ito sa kanya. Alam ko po, Mr. Goson, that meron po kayong valid reason why nyo po kung ano ang dahilan bakit nyo po tinanggal si Daniel Rason sa inyong prestigious network, because he is incompetent and po siya, credit grabber po siya, and aside from that, kayo na po ang nakakaalam po nun, Mr. Gozon.